Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Naku po, itong mga Team Suka. Sige, tawagin na nating Team Suka. Yan, sila Vic Rodriguez, sila Bato de la Rosa, at yung mga kandidato pa dyan po sa PDP laban. Tinamaan sila. Sa speech ni PBBM, di niya naman sinabi ng mga kandidato ni Digong yan. Yung Team Suka na yan. Sa dinami-dami ng senatorial aspirants, ilan yan? 50 mahigit yan, more or less 50. Oh. Bakit kayo lang nag-react na Team Suka kayo? Na parang ang punto ni PBBM dyan, parang pinabili mo lang na suka, nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Nakatakbo na. Sa madaling sabi, sa mas malalim na interpretasyon, tumatakbo sa pagkasenador na hindi naman qualified, nang walang enough qualifications. Kasi basic lang naman yung qualifications, nasa ating saligang batas eh. Ganito lang, age requirement, marunong bumasa, sumulat, etc. Pero yung qualifications, yung kakayahan nila na ano ba ang gagawin nila dyan sa Senado? Parang mala Robin Padilla lang yan, mga Bato de la Rosa. Anong gagawin nila dyan? Diba? Parang pinabili lang talaga na suka. Hindi para sa inyo. Kung artista kayo, mag-artista kayo. Pero no offense doon sa mga artista na nag-aaral. Mga artista na may ginawa, na pinatunayan nila, na nakapwesto sila, may nagawa sila. O ngayon, nasaktan si Bato. Kasi nabahiran daw yung sabi ni PBBM, sa kanyang mga kandidato, walang nabahiran ng dugo dyan dahil sa tukhang. Siyempre si Bato yan eh, tukhang niyan eh. Ito yung sinabi ni Bato. Nasaktan si Bato, nasaktan si Vic Rodriguez, itong Team Suka. O sige, iiyak lalo itong mga to kapag natalo, kapag hindi nanalo. Rally ang anak ni Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte at Senador Robin Padilla. Bago yan, una nang binanatan kanina ng re-electionist na si Senador Bato de la Rosa ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw bahid ng dugo dahil sa Oplan Dukhang ang mga inendorso niyang senatorial candidate. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, gagawin ko po yan. Dagdag pa ng Anong sinasabi ni Bato dyan? Sir, nangyari na. At hindi mga dugo ng masasamang tao lahat yun nang lumatay o tumalsik sa kamay ng mga law enforcement officers. Malinaw, malinaw, maraming inosente na damay. Ang term nyo nga dyan, collateral damage eh. Sabi nyo, unfortunate yan eh. Minor de edad, 3 years old, estudyante. Masasamang tao ba yun? Hindi lahat. Tapos okay lang daw, madumihan yung kanyang kamay, maduguan yung kanyang kamay dahil masasamang tao naman daw yun. Yun nga eh. Okay lang kung masasamang tao. Ang problema, kahit yung ating saligang batas, yung ating konstitusyon, hindi sinasabi na kapag masamang tao yan, tsugiin ninyo. Huwag nyo bigyan ng due process. Dilagay nyo sa kamay ninyo yung batas. Chinugi ninyo, pinatay ninyo. Tapos ngayon, ang kapal pa ni Bato, very proud pa siya, pinagmamalakihan niya pa si PBBM eh. Aba, matindi ka pala niyan. Astig ka pala niyan, Bato. Nasaktan ka sa sinabi ni PBBM na nabahiran yung mga kamay ninyo ng dugo mula sa karahasan dyan sa tukhang. Masakit ang katotohanan, no? Sapul na sapul siya. Ito si Bato, very inconsistent din yan eh. Itong balita na to, 1 year ago ito, nasa Inquirer. Wala kayong lusot dyan dahil may mga ebidensya, may mga newspapers, may mga online publications na naglalabas ng mga ebidensya ninyo. Sabi ni Bato de la Rosa salutes Marcos. Sir, last year sumasaludo ka kay PBBM. You are a man who keeps his word. Anyari ngayon, di balisaw-saw din kayo. Tambaluslos din kayo. Paiba-iba din kayo ng take. Di ba? Pag nagsalita kayo, kala nyo tapos na eh. Kala nyo absolute yung sinasabi ninyo eh. Paiba-iba rin kayo na sinasabi. Senator Ronald Bato de la Rosa can't help but salute President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. following the latter's pronouncement that the Philippines will not assist any investigation done by the International Criminal Court or ICC. Biglang natakot. Hindi ba nag-iba si PBBM na statement siya sa ICC? Ganun pa rin eh. In a televised interview on Wednesday, the former police chief turned senator delivered his short but direct message to Marcos. Sabi niya, Mr. President, I salute your bold statement. Ikaw ang presidente na may bayag at may isang salita. Maraming salamat, Mr. President. Sabi ni Bato sa kanyang interview sa ANC. Anyari? Ba't nag-iiba siya ngayon ng statement? Ba't siya nag-iiba ng tono ngayon? Kakahiya ba to, no? Sapul.
nasa pool si Bato, nasaktan si Bato. Paiba-iba rin kayo ng statement. Tawagan nyo ring tambaluslos yang si Bato dahil paiba-iba rin siya ng statement eh. Ito pa, si Vic Rodriguez. Pakinggan natin naman sinasabi dito ni Vic Rodriguez. Dagdag pa ng senador. The mere fact that the rulings that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, wala somebody. Ipinagmalaki rin ni De La Rosa ang mga kandidato ng PDP sabay buwelta sa sinabi ni PBBM na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw yung aming team sa PDP ay parang nagbibinta lang na ng suka. Oh, fake news. Fake news. Bato, balikan ninyo yung transcript ng sinabi ni PBBM. Nasa RTVM yan. I-access ninyo. Wala siyang sinasabi na yung mga kandidato ng PDP ang tinutukoy niya. Ang sinasabi niya, may mga kandidato dyan na parang pinabili lang ng suka. Hindi directly sinabi ng presidente ng mga kandidato ng PDP. Eh, tinamaan kayo eh. Di ba? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, wag magalit. Ayun, bato-bato, tinamaan, nagalit. Fake news kayo. Sa pa? Sa sinabi ni PBBM na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw yung aming team sa PDP ay parang nagbibinta lang na ng suka. Anong tingin niyo kaya tobihin mo? Abogado yan! Maaanghang din ang binitang sakitan. Wait lang. Napakasakit daw si PBBM naman kasi bakit nag-real talk naman yan eh. Napakasakit sa damdamin ni Bato. Nasaktan si Bato. May mga abogado, regardless. Lahat ba ng abogado deserving maging senador? Lahat ba ng abogado matino? Nako, maraming hindi ah. Na Attorney Vic Rodriguez at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka Wait lang, commercial. Nasaktan silang lahat dyan. Ito yung narrative nila. Kalaban ng tanso daw ang suka, etc. Ano naman sinasabi niyo yung tanso? Talyano Gold na naman. Nabalik na naman kayo dyan sa Talyano Gold. Masakit kasi sa tanggapin ang katotohanan na hindi kayo deserving o wala kayong qualifications. Ito, balikan natin. Vic Rodriguez at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang suka ang kalaban ng tanso. Halika, Pre. Mas ka na? 1 minute na lang. Meron daw kakain na. Oy, Nyolo, oh. Hi! Shout out mo muna dyan, oh. Shoutout po sa inyo mga kakopi. Kasama ko po ang pilang mga lapit na kakopi. Andito po kami sa Iloilo para suportahan ng gobyerno. Like. Kay kakopi ha. I love you all. Thank you. Thank you, Kakofi. Nyolo yan. Iba yan. Roommate kami dito sa Iloilo. Sige po, magkano ka lang dyan ha. Sige na, Pre. 1 minute na lang. Patapos na ako. Sige lang. Balik tayo dito kay Vic Rodriguez na masakit sa kanilang damdamin na tawaging mga suka. Pinabili lang ng suka. Ang suka ang kalaban ng Benjeng Ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Okay, sige. May diploma daw siya at nakapagtapos sa kolehiyo. Anong gustong palabasin ni Vic Rodriguez? Si PBBM hindi nakapagtapos. Sir, nung panahon ni PBBM, nung tumatakbo siya sa pagka-presidente and vice president noong 2016, todo tanggol ka dyan kay PBBM patungkol sa usapin ng diploma na yan. Parehas kayo ng narrative. Ngayon, dahil tumiwalag ka na, dahil nakitaan ka ng mga korupsyon, ng bahid ng korupsyon, iba na ang narrative mo ngayon. And pangalawa, hindi ibig sabihin na kapag nakapagtapos ka, i-qualified ka na maging senador. Marami nakapagtapos na eng-eng din naman na hindi deserving maging senador. Pangatlo na ha, nakapagtapos ka pala, meron kang diploma, bakit nabibiktima ka ng fake news? Yes, may exemption. Yung iba nabibiktima kahit nakapagtapos. Even tayo, minsan nabibiktima din tayo ng fake news, pero hindi ganyan kalala. Hindi tayo government official. Pinagmamalaki nila, nakapagtapos sila, may mga diploma sila. Bakit itong major fake news na yan, na si PBBM ay gumagamit ng cook, pinaniniwalaan ninyo? At hindi lang pinaniniwalaan ha, pinakakalat ninyo. Sir, paano naging factor ang diploma doon? Tapos ka nga, nagpapakalat ka naman ng fake news. Di baliwala lang din yan, basta daig mo pa,
yung hindi nakapagtapos, na hindi naniniwala dyan sa fake news. O, sapul na sapul kayo ngayon. Masakit ba? E di tinamaan kayo ngayon. Napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Ang nakabing Sinasabi ni Marcoleta, ewan ko sa inyo, actually itong mga kandidato na to ng PDP, ngayon pangalanan na natin PDP, hindi naman lahat matitino yan, meron dyan isa, dalawa na maayos-ayos, pero karamihan wala talagang kakamutin yan sa kandidato ng alyansa, mga kandidato ng PBBM. Pag nag 12-0 yan, iyak yung mga yan, sigurado, iyak yung mga yan kapag natalo yung mga yan at wala nakalusot dyan. O sige, Vic Rodriguez, Bato de la Rosa, Marcoleta, ipakita ninyo yung galing ninyo. Pinagmamalaki ninyo, nakapagtapos kayo. Pinagmamalaki ninyo, mga abogado kayo. I-translate nyo yan into votes. Di ba? Hindi pwede puro kayo labang-yabang lang. Pakita nyo na malakas kayo. Di ba? Para hindi kayo pagtawanan ng tao. Kaya pinagtatawanan lang kayo. Para lang kayo mga pinabili nga lang ng suka. Tinamaan kayo. Gagawin nyo pang fake news. Sasabihin nyo pa, sinabi ni PBB, mga PDP candidates. Hindi na naman sinabi yun. Sinabi niya lang, mga senatorial candidates. Kinukumpara niya sa kanyang mga kandidato. Okay, nako. Kayo na ang bahala humusga ka, Coffee. Huwag iboto itong mga klaseng tao na ito. Ako definitely hindi ko iboboto ang isa man sa mga miyembro ng PDP laban. O siya, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.